Mga kababayan, unti-unti na pong napapansin ng tao. Hindi pa nga po siya nananalo, ay napapansin na po siya mga kababayan. Yung kanyang ugali, naglalabasan na po yan. At pangalawa po mga kababayan, lumalabas na po yung kanyang pagiging ub-ub mga kababayan, yung pagiging ub-ub niya. Hindi naman siguro literal na ub-ub si Wheeler Villamin, no? Hindi naman siguro yayaman niyan kung ub-ub yan, di ba? Pagpalagay na natin na matalino siya sa kanyang mga negosyo. Kaya nga siya nagtagumpay, mga babayan. Ibig sabihin, mga babayan, naging ub-ub lang siya pagdating dito sa politika. Bakit ko nasabi mga babayan yan? Bakit ko po nasabi na ub-ub siya? Kasi po mga babayan, si Wheeler Villame, bukod dun sa pangbabastos niya mga babayan dun sa hindi naman matatawag na pulubi, no? Yung bindor na tinalikuran niya, lumapit kay Wheeler Villame, yung bindor na yon. Tapos, nung nakita niya na madungis, ay tinalikuran niya po ito mga babayan. Tapos inutusan niyo yung kanyang staff na bigyan nila ng jacket. Alam mo, Wheeler Villame, sir, hindi yan ang kailangan eh. Sa mga sa mga bindor na nandiyan sa kalsada na yan, naghanap mo yan para sa may makain, hindi para may maisuot. Kasi hindi naman sila nagubad, hindi nila kailangan yan. Ang kailangan nila doon na pangkain sana. Lumapit na sa'yo, pagkakataon mo na sana yung para bumida, di ba? Pero anong ginawa mo? Imbis na kausapin kung anong problema niya, kung anong kailangan niya, tinalikuran mo lang tuloy. Samantala yung isa na nagpa-picture lang sa'yo, ay umakbay ka pa. Di ba? Tapos itong bindor na ito, porket madungis, tinalikuran mo. Number one na sablay mo dyan. Tapos ito pa, mga babayan, yung ugali mo na pagdating sa elevator, gusto mo ikaw lang yung mag-isa sa loob ng elevator. Ayaw mo na may kasabay. Tapos pagdating sa hallway, sa TV5 ito ay gusto mo ikaw lang mag-isa. Wala dapat nakaharang kapag ikaw ay dadaan. Di ba? Para kang presidente. Para kang presidente na hinahawi yung kalsada bago dumaan. Di ba? Ang point natin dito mga babayan, ito po si Willie mga babayan, lumalabas na po ang kanyang pagiging ub-ub. Hindi literal na ub-ub hindi ako sa'yo galit, Willie Villame, ako yung Willa. Hindi. Pagdating kasi dito sa politics, kailangan hindi ka ub-ub. Kailangan hindi ka ub-ub dito sa politics. Kasi mga babayan, ituloy ko na po. Itong si Willie Villame, tinanong po ito ng media. Ano ba, sabi ng media, o Kuya Willie, ano ba yung batas na gagawin mo na tatatak sa pangalan mo? Kasi mga babayan, sa pagkakalam ko dyan, ayon din sa mga narinig natin, kapag gagawa ka pala ng batas, kailangan na kapag senador ka, kailangan na parang ididikit sa pangalan mo yan. Ididikit sa pangalan mo yan. Halimbawa, katulad ng ginagawa ng iba, nila Lito Lapid, dinidikit sa kanilang pangalan. Ngayon, ang sagot po ni Willie, sabi niya, magandang tanong yan. Gusto ko yung tanong na yan, napakaganda niyan. Maganda pag-isipan yan. Parang ganun ang kanyang sagot. Parang tuwan-tuwa siya sa tanong mga babayan. O kunyari na nagustuhan niyo yung tanong. Pero mga babayan, sabi niya, kung ikaw ako, ano ba ang gagawin mong batas? Sabi niya mga babayan doon sa media. Kailangan ko kasi ng opinion ng taong bayan para yan ang aking gagawin batas. Sabi niya mga babayan. Ibig sabihin mga babayan, pinapakita po ni Willie Villame dito na wala talaga siyang alam. Sorry Kuya Will, pero sa mga sagot mo na yan, parang
ang gusto mo, opinion. Gagawa ka ng batas na galing sa taong bayan. Bakit Willie Rebillame? Kapag naging senador ka, halimbawa lang, naging senador ka, maririnig mo ba ang opinion namin? Malalapitan ka ba namin? Sige nga. Makikinig ka ba sa amin? Kapag sinabi ba namin na isa batas mo, Kuya Will, yung death penalty, makikinig ka ba sa amin? Ha? Maaari na makinig ka sa amin, pero sasang-ayon ba ang karamihan dyan sa 24 na senador? Kasama ka dyan. Diba hindi sila sasang-ayon? Diba? Yung punto natin dito, mga babayan, bakit ngayon pa lang bakit hindi ka mag-aral na? Mag-research ka na? Halimbawa, di ba? Pag-isipan mo na yan, paghandaan mo na yan. Kasi ayaw man natin sa hindi, baka makalusot ka, katulad na naman ni Robin. Di ba? Kasi hindi naman natin mapipigilan yung ibang tao na iboto ka eh. Kasi lalong-lalo na kung nanonood sa programa mo araw-araw. Diba? Ang point natin dito, mga babayan, si Willie Rebillame, mga babayan, pagdating sa batas talaga, mukhang walang alam talaga to, mga kababayan. Wala talaga po siyang alam. Kasi po, tinanong siya kung ano ang gagawin niyang batas kung sakali manalo siya. Imbis na sumagot ng maayos para sa ikabubuti ng bansa natin o kaya ng mga Pilipino, ang binalik niya yung tanong sa kanya. Oo. Kung ano raw ba ang gusto niya, kung ano raw ba ang gusto natin gawin batas sa kanya. Parang pinapalabas niya, mababayan, si Willie Rebillame, umaasa na naman sa kanyang mga staff. Diba, mga babayan? Willie Rebillame, kung kayo po ay mananalo, pero baka makalusot ka talaga eh, kahit hindi ka namin gusto, pero ibubuto ka pa rin ng iba. Baka makalusot ka talaga dahil sa programa mo, no? Pero sana maging matalino po tayo, mga babayan. Kasi po, mga babayan, ang pagkakalam ko, ang tumatakbong senador ngayon ay 65 piraso. 65 na mga senador ang tumatakbo ngayon, at ang kukunin lang po dyan 12. Diba? Top 12 lang po ang kailangan dyan ang kukunin, mga babayan, para maidagdag dun sa 12 na nasa Senado ng mga babayan. Diba? Kaya malamang sa malamang, kung sa kilala lang, mas kilala si Willie Rebillame talaga, mga babayan. No doubt dyan, mga babayan, ha? Kilala talaga siya. Pero kung mag-iisip po ang taong bayan, dahil sa mga kapalpakan niya ngayon na pinapakita na, ay sana po, di ba? Huwag yung sikat lang. Huwag po tayo bubuto ng sikat lang. Di ba? Ang kailangan natin dito, yung marunong talaga gumawa ng batas. Wag na po natin dagdagan pa yung iba dyan na, di ba? Kita naman natin kung sino pa yung number 1, siya pa yung tuwing hearing, nakatunganga. Di ba? Walang masyadong ginagawang batas kasi kapag tinatanong na ng mga majority, I invoke my right na lang ang sagot. Ginawa ng witness, ginawa ng resource person tuloy, mga babayan. Di ba? Yung iba dyan, ha? Huwag na natin pangalanan si Idol Robin Padilla, ha? Di ba?
Ang point natin dito, Sir Willie Rebellame, baka kasi makapasok ka eh. Napaka, ano po natin mga kababayan, no? Delikado po talaga kung makakapasok ka eh. Para sa akin, no? Sana mag-aral ka po. Mag-aral ka po talaga. Yung ibang senador na bagong pasok dyan, nag-aral talaga sila. Kahit may mga pinag-aralan na yan, marunong sa English lahat, pero nag-aral pa rin talaga. Talaga, di ba? Hindi yung nagmamarunong. Tinanong ka lang kung ano bang gagawin mong batas. Ang sagot mo, bakit ka tatanungin? Hindi ka pa naman senador. Ano ba naman yung katarantaduhan yan? Diba? Parang niluloko na lang tayo ng mga mayayaman na ito. Porkit sikat ganyan-ganyan na lang. Ang kailangan po natin dito, yung may alam. May alam gumawa ng batas. Madali lang naman eh. Hindi naman ako nagmamagaling, no? Pero kung ako magiging senador, naku po, napakarami po. Excuse me po. Napakarami ko pong gagawin na batas para sa mamamayan. Napakarami po na hindi po napapansin ng mga iba dahil meron silang mga priority. Ang iba kasi dyan, ginagamit po nilang pag gumawa po sila ng batas, kailangan meron po silang agenda. May pakinabang sila. Yung iba dyan ng mga veterano na, ganyan po sila gumawa ng batas. Gagawa sila ng batas, pero hindi pwede na yung gagawin nilang batas kasi silang gumawa, hindi pwede na madidihado. Halimbawa, gagawa ko ng batas. Hindi pwede na ako yung gagawa ng batas, tapos ako ang madidihado. Ganyan po ang iba dyan pag gumawa ng batas. Pero kung talagang para sa bayan ka, napakarami po na gagawin batas na wala kang iniisip na may makukuha kang pakinabang. Wala, napakarami pong pwede gawin batas mga kababayan, sa totoo lang. Kaya sana mga kababayan, mag-isip-isip po tayo muna bago tayo bumoto mga kababayan. Mag-isip-isip po muna tayo mga kababayan bago tayo bumoto. Okay? Bago natin na puntahan mga kababayan yung video kung saan in-interview si Willie Rebellame, no? Kung bago ka lang sa ating channel, subscribe ka naman. Tapos i-click ang notification bell para palagi tayong updated sa ating mga video, sa ating mga upload or live mga kababayan. No? Salamat po at saka pakilag na rin po ng ating video. Salamat. Ito, pakinggan natin po mga kababayan. Panoorin pala natin ang video kung saan tinanong si Willie Rebellame mga kababayan tungkol na dito sa paggagawa niya ng batas sana mga kababayan. Papakita ko sa inyo. Kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Ang ganda ng tanong mo, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na yan? Ibabalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi po ako senador. Hindi, ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Di ba? Yan ang kanyang counter para hindi siya maipit. Diba? Yan ang kanyang counter mga babayan. Ikaw, ano bang gagawin kong batas? Kasi makikinig ako sa inyo. Sa tingin mo, pag naging senador ka, maririnig mo pa ang opinion namin? Ngayon, naririnig ka namin, naririnig mo kami. Pero, kahit pakinggan mo kami, hindi na kami makakalapit sa'yo basta-basta. Kapag senador ka na, di ba? Kaya mga babayan, mag-isip po tayo ha. Mag-isip po tayo bago tayo bumoto. Huwag yung kabubuhan ng iboboto natin ha, mga kabubuhan lagi.